Hello, turuan ko kayo kung paano pasasarapin itong tamban. Nabili ko lang siya ng 25 pesos. Kasi tumpok to eh. Bali, 2 tumpok. Ang dami niya oh. Yung mga dyan, okay lang yan. Kasi walang problema yung mga ganyan. Ayan. Diba sa palengke, hindi ito pinapansin. Itong tamban. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pasasarapin na luto ito. Para mas masarap pa ito sa galunggong, itong tamban. Kasi pag lumamig siya, malambot pa rin. Ang galunggong kasi pag pinireto mo, pag lumamig, matigas. Ang gagawin natin ay, pakita ko sa inyo. Ito. Tanggalin natin itong ulo. Kamay lang, pwede na. Ayan. Tapos, igaganon nyo, oh. Ayan. Kabila naman. Ayan. Itong tinik. Kita nyo? Ayan. Itong tinik, oh. Ito na siya, oh. Ayan, nabunlis na. Pakita ko sa inyo ulit. Kahit biyak ang tiyan yan, okay lang. Walang problema. Kasi ito lang mura dyan sa palengke. Kaysa galunggong. Tilapia, mahal. Ito hindi pinapansin. Pag nalaman nyo ng ganito ang technique, sigurado ito na lang lagi bibili nyo. Kasi ito ang pinakamura sa palengke. Ayan lang, gaganunin nyo lang, oh. Tanggal na yung tinik. Oh, di ba? Isa pa. Yan, tanggalin yung ulo, tapos ganunin, may tinik naman yan sa gitna. Gaganin nyo ng kamay. Dito sa kabila pa. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Nabunlis nyo na itong tamban. Wala na yan. Pag pinirito na yan, yung natirang maliliit dyan na tinik, hindi yan na mararamdaman. Kasi ito na yung tinik, oh. Tanggal na siya. Di ba? Hello, ito na yung isda natin. Natanggalan ko na siya ng ng tinik. Tapos nahugasan ko na. Diba ang dami? 25 pesos lang. Dami mo nang magawa. Tapos lalagyan natin siya ng paminta. Lalagyan natin siya ng turmeric para maalis yung lansa. Lalagay tayo ng asin. Konti lang kasi baka umalat. Lalagay tayo dyan ng konting pampalasa. Tapos haluin na natin. Malinis naman yung kamay ko. Dito sa isang malukong, maglalagay tayo ng harina. Lalagay din tayo ulit ng paminta. Kaunting asin. Haluin natin. Tapos maglalagay tayo ng tubig. Ay, nadamihan. Ay, hindi. Tama lang. Kala ko na parami. Kasi dito natin itatalbog yung isda.
Ubus ko na itong harina kasi marami itong ano, isda ko. Pag natimplahan nyo ng isda, pwede nyo ng stock sa rep. Gusto nyo magprito na lang kayo. Hindi naman kailangan malapot kasi pang ano lang natin sa isda para dumikit yung ano natin, breadcrumbs. Ayan. Pag ganito na, nakumpleto na natin. Lalagay tayo sa plato ng breadcrumbs. Plato ng breadcrumbs. Alit kasi na akin labisa. Ayan, breadcrumbs. Lalagay na natin ito. Meron pa naman ako dito. Ito na yung ating harina at ito na yung ating breadcrumbs. Ngayon, ang gagawin natin ay kuha tayo ng isa nito. So, lalagay natin dito sa harina. Sausaw natin. Sausaw natin dito. Lagay natin sa breadcrumbs. Ayan. Ayan na siya, oh. Lagay ko dito sa plato. Ang sarap nito, promise. Ayan. Kasi maganda pag yung lilagay nyo ng breadcrumbs, diretso na prito, wag nyo i-stack para malutong siya. Ngayon mayroon ako dito pinainit na mantika. Ito na yung ating tamban. Prito na natin. Ayan. Diba? Ayan. Pakalutong yan. Para maiba naman yung luto ng tamban. Pag makakita kayo mura ng sa palengke tamban, bilhin nyo. Para ano, gawin yung ganito. Dati nilalagay ko lang harina. Eh, napagtripan ko. Sabi ko, subukan ko kaya sa breadcrumbs. Ayan, mas masarap pala kasi malutong siya. Kaso, ayan. Balikan natin. Ito na yung isda natin. Ayan. Konti lang linuto ko kasi mag-isa lang naman ako. Isda natin, oh. Meron ako dito linagay, oh. Stock nyo na sa rep dito. Linagyan ko na siya ng ano, breadcrumbs. Ayan. Stock nyo sa rep. Tapos ito na yung ano natin. Oh, tikman nyo, napakalutong.
Ang lutong. Diba? Masarap ito sa ketchup. Ang lutong niya. Sino mag-akala na 25 pesos lang, ang dami na. At papakin mo, sarap. Ito kalutong. Ito yung iba. Hindi ko nalagyan breadcrumbs na ubos. Lalagyan ko lang siyang harina, tapos iprito ko. Lagay ko muna siya sa sarap. Sarap ng isda. Kakalutong. Kain tayo. Lutong-lutong. Pati tinik. Kain nyo na. Bye-bye. Thanks sa panonood.